Mayong buntag usab mga kaigsuonan, salamat sa panahon o salamat pod sa ato makagagahom nga siya gyud kanunay naga-guide ka nato og matigayon ang atong lecture kada Lunes o every once a week aron kini nga lecture magpadayon og makita ang ato nga kasigla o ang ato nga kakugi mitungod sa atong direksyon paingon sa langit. Wala na tay lain nga handom sa atong kinabuhi kung dili maora man ang life after death nga ato ginakutkot diri sa tinuod nga pagsabot sa kasulatan nga giingon pulong sa Ginoo diri sa Biblia. Ang Biblia wala ni say daghan nga mga ah, pagtuon nga gitawag nga mga doktrina, klase-klase nga mga doktrina sa klase-klase pod nga mga katawhan nga gitawag na nga mga religion. Wala ni nagusgot ang Biblia about sa doktrina sa religion. Wala pod ang Biblia nagusgot sa about sa doktrina sa tao o commandment sa tao. Wala. Ang Biblia nagisgot lang usa lang ka punto, doktrina sa plano sa kaluwasan og light nga hatag nga pabor sa tao gikan sa langit. Mao ni sing gitawag nga plano sa kaluwasan o remedyo o remedial system aron ang tao ma-reclaim balik sa Ginoo gikan sa kamot ni Satanas kay nahulog man si Adan og si Eva og ang sala gipanubli sa tanan niyang kaliwat. So gusto sa Ginoo ang iyang image. We are the image of God or act of creation. Kita ang pinaka importante nga gi-create sa Ginoo sa panahon sa creation. We are the crown act in creation. Why? Because He created us after His own image. Kaya nakasala man ta, nahulog man ta sa sala, sa pronouncement, sa prinsipyo sa balaod, ang balaod nag-ingon, don't eat, thou shalt not eat. Once you do it, you will surely die. So kay gido man ni Eva, she did it. She ate because of lying words, because of binakak ni Satanas. Ang pagbinakak ni Satanas, gikagat man ni Eva. Ngano man, tungod sa iyang unod nun nga choice. Kay ang Ginoo lahi kay Satanas. Si Satanas siya dominante. Walay freedom sa iya. Pag itintal ka niya, pag makuha ka na niya, dominant kaayo si Satanas sa pag tintal sa imong utok. Gidalaya si Eva pinaagi sa unod or choice of the lust of the flesh. Ngano man, kaya ang Ginoo lahi sa kay Satanas. Ang Ginoo ya may freedom of choice nga gihatag sa tawo. Because God is a God of love and God is a God of peace. So kung gugma ang imong baruganan, ang prinsipyo sa Ginoo gugma og peace, may freedom ang tanan niya nga binuhat, may freedom. Muna si Satanas appeal na sa freedom. So git-chose man niya, Satan chose to become rebellious unto God. So wala mahimo ang Ginoo because of the justice of the Lord. There is freedom in His justice, in His dominion. Freedom is the number one favor that God gave to all created being, like spiritual being, the angels, and human being from Abe and Adam down to the successive generation. Mao na sa ang freedom nga gihatag sa Ginoo nga dili ya i-twist ang tao sumala sa iyang freedom nga privilege. So, ang choice nato
Gipasagdan ta sa Ginoo. Why? Because we have our own intellectual decision. We have our own knowledge to assess in our assessment. We have our knowledge to think and reason and evaluate what is direction of bright direction or in good direction and in bad direction. We have that decision making. So mo nang ang Ginoo lahi yasa kay Satanas. Ug ang Ginoo lahi pud sa tao. Kay ang Ginoo infinite mind, kita ya finite mind. So ang ato choice wala ang Ginoo naga intervene. Wala tanya gina-twist. Gitagaan kita niya freedom of choice. Sumuna nga nahulog ta sa sala ug si Satanas nagpakasala sab kay gusto pud sa nga mag sama sa Ginoo nga powerful pod sama sa Ginoo. Muna nga niya ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan based on the peace, dominion, and freedom of choice and justice in the kingdom of heaven. Mao ni ang plano sa kaluwasan based on freedom. Gihatag sa Ginoo ang iyang light, ang explanation sa plano sa kaluwasan, first of all to the prophet. Ang prophet nag-ingon, the law is good, the law is perfect, the law is righteous, the law is the wisdom, the beginning of wisdom and the beginning of knowledge. Ang balaod, manang sulti sa mga prophet. Paghatag sa Ginoo sa plano sa kaluwasan dito sa Genesis 3:15, tawag sa og mga propeta. Nag-communicate siya og tao nga iya kasaligan nga gitawag propeta. So from God to angels and angels to prophet. So ang mga prophet nagsulat mitungod sa plano sa kaluwasan. Ang light sa plano sa kaluwasan, ang sentro yana ang karakter sa Ginoo ug ang kopya sa iyang transcript sa iyang mind, ang copy sa iyang mind. Mao na ang iyang prinsipyo nga gitawag balaod or law, 10 commandments. So, pag rebelya sa plano sa kaluwasan, ang tanan nga light nga nahimugso sa pagpurma sa plano sa kaluwasan, na sentro dira sa iyang karakter nga maong balaod, kaya ang karakter nga iyang balaod mo nang gipanapot ni Adan ug ni Eva, gitawag na siya nga righteousness of the law. Righteous from the law. So righteousness from the law. Gipanapot ni Adan ug ni Eva. Pagkahulog nila sa sala, kaya ang balaod nag-ingon, thou shalt not eat. That is the principle of the law, which is the character and the transcript and copy of God's mind, and He is the law. Pag ingon ni Jesus, thou shalt not eat, that's He. Siya na. Paglapas ni Eva, kinagkaon siya, gipaloap pod ni Adan, kay loyal pod siya sa iyang asawa, nag-uban pod siya kaon. Mabasa na sa Genesis nga ang Ginoo nagbasol kay Adan ngano nga kunayb siya kay Eva. Ang Ginoo nagbasol biya kay Adan ngano nagkigkunayb sa kay Eva. Pero wala na tay mahimo, humana. Munang Ginoo ang choice sa tao nga wala yagi twist, wala yagi pakialaman kay maunang freedom of choice nga gihatag sa ato. That's also a power of human being to choose. So paghatag sa ato, gi-choose man gid niya tungod sa ilang decision making nga naa sila finite mind. Wala gipakialaman sa Ginoo kay ang tao may finite mind, may decision making to evaluate, to assessment on what is right and what is wrong. So, nadani man ang ilang unod nun, kasi Eva, usa ka flesh.
She was created in a fleshly manner. The first Adam in a fleshly manner, second Eva in a fleshly manner. Ang unod nun, maong target ni Satanas aron ma-convert niya si Eva. So muna karon ang choice ni Eva nga unod nun, munang pakasala sa tibuok kalibutan apil ng mga created being nga dili human flesh, including the trees, the birds, all the animals. May kinabuhi sila unta sa unang panahon. Kung wala lang nagpakasala si Adan o si Eva, they are also righteous created being as an animal. Kita righteous created being as a human flesh. So because of sin, every creature, living creature affected and contaminated because of sin. So karon nag-abot ang plano sa kaluwasan. Kining plano sa kaluwasan, gihimugso lang sa Ginoo ang iyang karakter o ang iyang transcript sa iyang mind og siya nga maong balaod, gihimugso iya lang nga ipaagi sa gitawag justice, procedure of justice. Munang plan of salvation, procedure of justice. What is that procedure? Nga magdugo ang member sa Godhead. One of the member of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost, these are the Godhead. The member of Godhead is Father, Son, and the Holy Ghost. They were called Godhead. So one of the member of the Godhead yielded the implementation of the plan of salvation in a form of human flesh. Kaya ang nakasala og luwason, human flesh man. So, ang plano sa kaluwasan, way lain nga proseso, nga ang isa sa ila, mag-form in human flesh, kaya ang number one nga ma-prove ang justice sa Ginoo nga dili injustice, ang pag-twist sa tao nga luwason lang dahil nga walay proseso, walay paagi, pinaagi sa gitawag nga procedure sa plano sa kaluwasan, one of them will be shedding blood. One of them will become flesh to shed blood. So Jesus accepted the challenge. The Son, munang sa plano sa kaluwasan na ay explanation nga, the Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed or comforted. So muna nga, gihimo ang plano sa kaluwasan sa ilang porma o sa ilang action nga gitawag action plan. The Father gave, the Son yielded, and the Holy Spirit impressed. So ang action plan may responsible person, the Godhead. But the one who will come in to become a human flesh is the Son. So Jesus came 31 AD and he was crucified at the cross of Golgotha. Mao na siya ang connection sa balaod nga si Jesus nagdugo kay ang balaod nga nag-ingon thou shalt not eat, dili siya basta-basta nga tuwison lang ang tao, kay kung iya tuwison ang tao nga dalon lang daw sa langit, luwason lang diretso nga walay proseso sa gitawag nga plano sa kaluwasan, disgrasya ang justice sa Ginoo. Kaya ang justice sa Ginoo mao na karon ang critical kaayo nga isyu sa langit. Ang yawa nagsinggit nga ang Ginoo injustice si Satanas. So ang mga angels nadala niya 1/3 of angels sa iyang accusation nga injustice. Nadala yang 1/3. Ang nabilin nga bilyon-bilyon pa sa langit ga-observe gyapon sa accusation ni Satanas nga injustice. So kung luwason ang tao nga murag robot nga tuwison diretso dalon sa langit, madisgrasya ang Ginoo, ma-prove ni Satanas nga injustice gyud siya, unfair. Kay giluwas silang tao nga walay proseso, dalon niya lang daw sa langit, unfair pod sa mga angels nga niya uban ni Satanas 1/3 o kay Satanas. So makita sa mga angels sa langit nga wala yan na kasala, gitawag sila sinless angels. Luwason ang tao nga
wala na'y proseso sa plano sa kaluwasan, murag robot lang nga dalon na dayon sa langit, ma-prove ni Satanas nga injustice, makunay pod ang billion of angels kay Satan. Muna nga ang Ginoo, careful kaayo ang Ginoo sa pagluwas sa tao, pinaagi sa plano sa kaluwasan, gipadug-an gyud sa isa sa member sa Godhead ang dugo gyud maong iyagi gitawag nga remission of sin, meaning piyansa, bilban, on condition. Gibilban ta sa dugo ni Ginoong Hesus, wala pa'y kaluwasan, ang bloodshedding, wala pa. May kondisyon, bilban pa lang na, sama diri sa yuta. Na kung masapnan ka nga nakasala ka, pwede ka nga may bilban kung bilabol ang imong sala. Pero may naay sala nga, wala na'y piyansa-piyansa. No bilban. Pero kung may sala ka nga, may bilban, pwede ka i-bill. Unsa man na, kwarta. Pananglitan, ang bilban mo, ang piyansa mo, 200,000. I-remit mo ang 200,000 dito sa judge. Kay aron, ma-relax ka sa prisuhan, pagawason ka. Pero gapadayon ang kaso. Gahiring pa kada schedule, kay i-prove pa nimo sa imong reason, probable cause, kung guilty ka o dili. Mao na sang sistema sa plano sa kaluwasan. Gibilban ta sa dugo ni Ginoong Hesus, ang term niya na remission of sin. Diri sa yuta gitawag sa nga bilban. Sa procedure sa heavenly kingdom, heavenly spiritual level terminology, gitawag sa nga remission of sin. Meaning, ang dugo ni Jesus gibilban on condition nga i-hearing pata. Ang bot pasabot sa hearing, ipadayon ang ato nga pagkamatinumanon kay ang balaod dito sa Garden sa Eden, maoran tong proseso nga kinanglan pud ta maluwas nga tumanon kay wala na tuman dito sa Garden sa Eden, ipatuman sa kaliwat ni Adan ug ni Eva. Maora na ang proseso sa plano sa kaluwasan nga wala masabti aning mga balo-balo nga magwawali, nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan kay walay mga alamag nganuman, wala man sila professor nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga tudlo nila. When I was in my college days, contemplating this course, theology, my professor was Dr. Tumanday, the Doctor of Divinity and Doctor of Theology, who taught us about this knowledge of the plan of salvation because they did this in doctoral study. There in their doctoral course as Doctor of Theology and Doctor of Divinity. Lalom ni siya nga pagtuon nga ila gitun-an o gitudlo sa amoa kay si Dr. Tumanday, department head sa Theology Department sa eskwelahan nga diin ako ga eskwela. O kana nga eskwelahan, the only school diri sa Philippines nga approve ang theology course, approve sa Bureau of Education because he is qualified as a Doctor of Divinity and Doctor of Theology. And his knowledge is very deep and very high. Kining mga balo-balo nga magbawali, ang ilayan na hibawaan ani, hapaw lang. Bula lang na kung sa tubig pa nga nagabula, bula lang ng ilan hibawaan. Ang lalom, kung unsa ka lalom ang tubig, unsa ka importante ang tubig, unsa ka clean and liable nga tubig for drinking, wala na nila masabti. Kay bula raman ang ilang bawaan. Muna nga akong nakita karon sa mga magwawali nga nagabula-la lang ang ilang dila from the tip of their tongue because of Satan's counterfeit. They are good in doing messages, giving, they preach good words. But actually, si Paul nag-ingon, they are nothing and they know nothing and they deceive the whole world because they are God only of Satan's counterfeit because Satan also use good words, use Bible words,
Sita News Bible, Sita News Preacher, Sita News Revivalist, Sita News Pastor, pastor sa imong mata. Munang di ko ganana ning mga pabilib nga pastor, pero ang ilang gipastoran proseso ni Satanas, pastoreng ni Satanas. Sigig wali, sigig bla bla bla, gabula ang dila dira sa babaw sa pulpito nga ang ilang gina simba. Si Satanas na sa ilang likod nga naga bulala pod nga naga katawa perting buhak-hak ni Satanas kay ang ilang wali gidala si Jesus, gidala ang Bible, gidala ang gwapo nga mga nindot nga mga messages, pero ang direksyon Satan's snare. Kaya ang yawa, gamiton gyapon niya ang prinsipyo sa Ginoo, pero slight na ang direksyon, paingon na sa kalaglagan. Like Abe. Unsang giingon ni Satanas kay Iba? Gigamit niya lang gyapon ang pulong sa Ginoo. Nagsulti di ay. Nga kung magkaon ka, mamatay kang totoo. Mao ra gyapon niya gibalik nga direction of words. Dili ka mamatay. Kay pag-ingon niya nga, kung magkaon ka mamatay, nakabalo siya nga kung kaunon mo, masama ka niya. So dili ka mamatay, kauna ba? Kay masama ka niya. Gigamit lang gyapon niya ang strategy sa Ginoo, pero gislight niya, gitwist niya. Kay muna kabakakon si Satanas. Muna karon mga preacher sa tibuok kalibutan. Dios the Bible. Dios the all the messages, good messages in the Bible. But actually, they do not know what is the plan of salvation all about. They do not know what is the light of the plan of salvation. They do not know what is the direction of the bloodshedding. They do not know what is the explanation of the dispensation of grace. They do not know what is the meaning of workmanship of God. They do not know what is the meaning of the real direction of law, grace, and covenant, tabernacle, gift, and so on and so forth, as far as terminologies found in the plan of salvation expounded by Paul, explaining by Paul. They are ignorance of those light, the direction of those light. Why? Wala man sila insakto nga mga professor nga gatudlo nila nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Nagdoktor-doktor lang sila sa ilang kaugalingon nga unod nun kay ang ilang professor nga naghimo sa ilang doktor-doktor si Satanas nga ilang amahan. Mao nang tinuod. Ang tinuod sa Biblia karon sa tibuok kalibutan, ang mga tanang religion, mga preacher sa tibuok kalibutan, puro satanic nganuman. Walay light sa plano sa kaluwasan. Mutuo ba ka? Nga nagsinggit ng Seventh-day Adventist nga ang balao dili makaluwas kay walay kamot. Asa man na niya gibasa nga kasulatan? Kinsa man gatudlo niya ana? Bisan kaning mga bogo nga mga teologyan. Way labot ning mga nagasinggit nga ang balaod nga dili makaluwas kay walay kamot. Na may mga teologyan nga wala pa nakasinggit. Sila pa lang ning graduate sa imbise nga nagasinggit ng balaod di makaluwas kay walay kamot. Na pa may teologyan nga wala pa na apektahan ana nga prinsipyo. Ginaanam-anam pa man ni Satanas hugakom. Pero actually, they are already in the snare of Satan because they are ignorance of the light of the plan of salvation. Someday, uban na sila tanan magsinggit ng balao dili makaluwas kay walay kamot. Maayo ba na ang klase sa magwawali nga wala gatuon sa plano sa kaluwasan, wala gatuon sa Biblia og tarong. Magbuot-buot sa iyang decision making. Mao na ingon ni Paul, doctrine of men and commandments of men because they know nothing and deceive the whole world. Mao na ang tinuod sa plano sa kaluwasan nga natabok sa tibuok kalibutan karon. Gitwist ni Satanas kay wala gistadihi. Ingon ni Peter, the message of Brother Paul hard to be understood because they didn't learn. Unlearn, wala gitun-an. Nya anggat basa-basa kay Paul, ingon-ingon dayon nga si Paul controversial. Kay dili man sila kasabot, wa ginuhaw sa teaching ni Paul, dili ka intindi sa mga direksyon ni Paul, dili ka intindi sa mga logic ni Paul, muna tungod sa ilang pagkabugo, ingon-ingon na lang dayon nga controversial man ni.
bugo. Pag ingon ni Paul nga we are no longer under the law but under grace, ang ila pagsabot dili na tumanon ang balaod kay ang grasya magluwas na sa ila. Mabuang ang nakaintindi pa ron ako. Mao nang ilang pagsabot. Alang-alang mabuang ang nakaintindi. Mahilak sa kahadlok sa ilang nasabtan nga walay buot. Siguro kung buhi patos Dr. Tumanday, masamot siya og high blood, masamot siya og imbes malipay siya, magdaot siya sa kaguol aning mga buang-buang nga mga magwawali nga puro binuang ang pagwali sa kasulatan sa Biblia. Mayo ba na nga magsinggit ka nga ang balaod di makaluwas kay walay kamot? Basaha daw gikan sa Genesis paingon sa Revelation. Kung makakita ka dira nga may punto si Paul gisulti nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Unsa man din ang Mateo 19? Ingon ni Jesus, gusto ka maluwas? Bantay ang sugo, makaluwas dili. Pagkabugo nimo, ang Biblia dili na siya literal. Ang Biblia dili na siya application nga literal nga counterfeit ni Satanas nga naa na sa imong utok, giplansa ka na ni Satanas. Kamo nga mga magwawali. Tinuod lang, giplansa na Satanas inyong utok. Pag ingon ni Jesus, gusto ka maluwas, bantay ang sugo. Ang Biblia ay interpret. Dili ipinilosopo. Muna ingon ni Paul, beware of this philosophy of man, vain and deceit. Beware of the scoffers because of the flesh. Beware of this evil workers. Evil workers is there in the right up of Paul. Because of the snare of the devil. Muna ingon ni Paul, ang mayong balita nga ako ginadala tungod aning light sa tibuok nga Bible nga maura gining the only track, the only light for salvation. Nahimong linugaw tungod aning mga magwawali nga mga balo-balo nga counterfeit ni Satanas. Nahimong linugaw ang good news ug ang kamatuoran about sa plano sa kaluwasan. Si Paul gasulti na dire, wala nyo lang naalinggati. Kaya nga naman, ang inyong pirmi una-una, ang inyong unod-nun, ang inyong pleasure of the world, ang inyong interest of self-centric because of your self-exaltation. You boosted your own self to present your body, presenting to the congregation, to your followers, that you are a minister, you are a pastor, you are ordained minister, because you said, I am ordained by the Lord, and you follow me because I am a minister. Asa man sa Biblia nag-ingon dira, nga paloon mo si pastor so and so, kay minister. Asa man sa Biblia? Ang ingon sa Biblia, mapastor man ka og dili. Forget that word pastor. That is devilish. Wala na si Paul wala gitawag pastor. Si Paul gitawag lang apostles. Ang insakto nga pagterminology sa mga gabuhat sa pangwali sa pulong sa Ginoo nga ang ilang hibaw-an gyud maong tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, gitawag lang na sila mga apostles. Basahan nyo ang Romans 1:5. Paano nyo nadawat ang grasya? Og nahimo kamong mga apostol o magwawali o sumulunod ni Kristo. Paano? You receive grace and apostleship for obedience to the faith in Christ's name of the whole nation. Nya, wala nyo na ginabasa kay mahadlok mo nga ma-misinterpret ang inyong sulti kay binakak. Ang tinuod na sa Romans 1:5, wala nyo ginabasa kay mahadlok ang mga madiskubrihan sa inyong mga sakop, madiskubrihan sa inyong mga congregation, sa inyong mga member sa church nga ang inyong tinudluan ni Satanas. Muna wala nyo na ginabasa ang Romans 1:5. Wala nyo ginabasa ang about the law. 1 Timothy 6:14. Keep and obey the law without spot.
without spot, and blameless, unrevocable. Hebrew said, whoever will despise the Ten Commandments, there is sorer punishment prepared for them. They will be judged by the Lord accordingly, and the judgment of the Lord has no mercy. Kamong mga magwawali sa tibuok kalibutan, lalo na ni mga Adventist nga nagsinggit nga ang balao dili makaluwas kay walay kamot. With my two ears, with my two eyes, I experience and observe that inside the church. Minister, kunuhay, pastor from Mountain View College, sigig tudlo sa iglesia nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod dili makaluwas, si Jesus lang ang manluluwas. Kita mo na kabugo. Abi mo nalipay si Jesus nga gimension mo siya nga siya ang manluluwas, ang balaod dili makaluwas. Hoy, ang Ginoo dili pareho nimo nga bribery. Ang Ginoo dili pareho nimong unod nun nga magpasipsip. Kaya gimension mo nga si Jesus lang manluluwas, ang balaod dili makaluwas. Abi mo nalipay ang Ginoo. The Lord will punish you. Remember that. You are blasphemy against the plan of salvation, against Christ Himself. And the Lord will give you all your agony during the time of reckoning. The Lord will put you into real damnation. The Bible says, sorer punishment prepared for you. Abi mo, nalipay ang Ginoo nga, ang balao dili makaluwas, si Ginoong Hesus lang. Hoy, ang Ginoo dili pareho nimong boret nga pasipsip. Ang Ginoo dili mo ma-bribe. Ang Ginoo gusto ya sa Ginoo, honest ka, og sincere ka, og gamiton mong imong coconut shell. Gamiton mo imong frontal lobe, your decision making. Mo nang gusto sa Ginoo because you are a finite mind. You are a human being to think and to decide. So the Lord is not happy of you. Who are you? I know you. Who are you? I know you. What a blasphemy. You blaspheme the whole direction of the plan of salvation directed in person of Jesus Christ. You blaspheme Jesus Christ. You are blasphemous in the plan of salvation. So this time gusto ko tuon ta tarong nga pagtuon. Magbasa ta dire sa episode 10. May ning ginagubutan sa inyong utok nga gilitag ni Satanas ang episode 8. So basahon tayo ang episode 10. Maybe 2:9 and 2:10. Okay, diretso ta sa episode. Balik ta sa pagtuon sa episode, mga kaigsuonan. This is how I explain nowadays. I am not scolding the brethren, the people of this world. I love all people of this world. I love them pretty well. Based to the principle of love in heaven, so-called agape love, spiritual love. I love all the people of the world. Sanction to the love of God. The only thing that I'm so a little bit scared and a little bit not in a good mood. I'm not in a good condition because of this preacher. All of them already counterfeit by the devil. All preacher throughout the whole world. No one. Nobody is inclined to the direction of the good news brought by the Lord
brought by Jesus Christ when he was here on earth. They did not understand. That's why he gave it to the interpretation. He gave the interpretation to Paul. He revealed the light of the plan of salvation to Paul. So Paul guided and preached to the Gentiles and wrote the 14 books from Romans down to Hebrew. Paul wrote that book, 14 books, known as the light in the explanation, true and correct interpretation of the plan of salvation. There in the writing of Paul. Okay. One of the book that Paul wrote is the book of Episo. So, basahon ta. Book of Episo. Chapter 2. Verse 10. Dirita. Chapter 2, verse 10. Okay? Episo 2, 9 and 10. Start ta sa 9. Okay, ingon niya. Not of works, lest any man should boast. Kaya ang ato diri purpose, interpret naman ang write up ni Paul, true and correct interpretation. Ingon diri ni Paul sa 8, I mean sa 9, ingon niya, not of works, lest any man should boast. Sa unang panahon, may gitawag si Paul nga, law of works. Kanang law of works, that is the character of the scribes and the Pharisees, scriba o pariseo. That is their practices. That is their reflection to the community. Pakitang tao. They have knowledge a little bit about the law, but they do not know what is the real meaning of the law in the plan of salvation. They do not know what is plan of salvation all about, and they do not know what is faith all about. They only know the law in the write-up of the Old Testament, especially during Moses' period. That is right, because God gave the law to Moses, the 10 Commandments, representing the presence of God. That's why there is covenant of testimony inside the most holy place, known as the 10 Commandments inside the testimony, covenant of testimony. And that 10 Commandments represent the presence of God, which is known as the plan of salvation to come, the shadow of the things to come, according to Paul. So, the tabernacle inside, in the most holy place of the tabernacle, is there. The ark of the testimony, and the inside of the ark of the testimony is the 10 Commandments. So this 10 Commandments, representation of Jesus' personality. During this time of Jesus, he preached this from Matthew, Mark, Luke, and John. Wala ni intindihi. They didn't understand the light. All the words uttered by Jesus, all the words or messages preached by Jesus, those are the light of the plan of salvation. Those are the explanation of the direction of the plan of salvation that people did not understand, especially the scribes and the Pharisees. They only understand that there is a law that they ought to follow, to obey. According to them, they have the law that they ought to obey, but that law is only in their interpretation in a fleshly manner. Only in their own direction, fleshly direction. So, si Paul nag-ingon siya nga, law of works is scribes and Pharisees practices. Pakitang tao lang gatuman sa balaod, pero unod nun.
ang tinuod niya nga gina-emphasize ni Paul, law of faith. Because faith means obedience to the law. Muna ang true and correct interpretation of the plan of salvation. This Bible is not word for word to be understood literal. No! Every text and every word in this Bible should be interpreted pointing to the higher form, spiritually level, heavenly connection. Not fleshly manner, fleshly interpretation. No! Ang Bible, kung basahan mo, dili ni siya literal. Kung mag-ingon ka diri nga, the love of money is the root of evil. Dili na sa literal nga, ang tao kay naghigugma sa kwarta, naong og kwarta. Dili na mao. I-explain mo na lalom ang punto ni Paul. Kay ang thought sa Bible, mong importante from chapter to chapter and chapter to chapter, text and text, another text and another text. Ang thought nga gi-connect mo na importante, dili ang literal nga unod nun nga pagsabot. Kung kabogo ani mga tawhanan nga basa sa Bible, nga wa kasabot sa Bible, sige lang basa, sige interpret in their own manner of interpretation based in their lust of the flesh in their hearts. They do not know what is Bible all about. Okay, basahan ta usab. Ingon niya, not of works, lest any man should boast. Ngano man nagsulti dire si Paul sa 9 nga, not of works, lest any man should boast. Kaya ang ilang pagbantay sa balaod, itang tao lang nga, kunuhay, nagtuman, pero unod nun, nga dili mao. Pakitang tao lang, pagtalikod, dili na pod, unod nun na pod. Pakitang tao lang, naghatag og halad, naghatag og tights, nagbantay sa sugo. Pero ang ilang ginabantayan, pamantay sa ilang pareho nga makasipyat lang gamay, ichismis na dayon nga dautan. Mo nang gibuhat nila kay Jesus. Si Jesus, faithful sa pagbantay sa sugo. Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. Pero, gichismis nila si Jesus kay nang hinaw. Not nang hinaw. Wala mang hinaw. Pagkaon uban ang mga apostoles, wala sila nang hinaw. Diretso kaon, gichismis nila dayon si Jesus. Nga, dautan, kay ang ilang balaod sa mga eskriba o parisiyo, kinanglan cleanliness yun, manghinaw, apil ang ilang ilok, hugasan. Kaya aron, cleanliness. Muna nag-ingon si Jesus nga, ang gasulod, dili dautan, kung dili ang nagagawas, nya wala man na maintindihin sa uban nga mga magwali. Ang ilang pagsabot, literal, pagkaon, bugo, sa tanang bugo. Muna siyang plano sa kaluwasan, lalong kini ang pagsabot. So pag ingon diri ni Paul, not of works, lest man should boast. Kay kining mga eskriba o parisiyo, pakitang tao lang, pareho ning mga Adventista karon nga nagasinggit nga ang balao dili makaluwas. Pakitang tao nga nagbantay sa napulo kasugo, apel ang Sabado kay upat nga sugo, remember the Sabbath day to keep it holy in the 10 commandments. So they kept Sabbath, but now they shouted that the 10 commandments cannot be saved. Kay walay kamot. Kita mo ng klase sa pagpanudlo, kita mo ng klase sa sakom sa litag ni Satanas. Ang utok nila giplansa ni Satanas, nahimo ng lapok. Ambot lang mga pastor sa una. Abutan ko pa sila ni Pastor Mari, Pastor Capubres, Pastor Obregon, Pastor Bukala, Pastor Arrogante, Pastor Gayares. Daganto sila nga mga pioneering pastor nga naka-eskwela sa Mountain View College. Hantod na lang, karon buhi pa si Pastor Gayares, buhi pa ang uban nga pastor siguro. Ambot lang ang uban. Ako ni bawaan, murag wala na. Sila ni Pastor
Ambot si Pastor Organte, murag wala na. Pastor Capubres, wala na sila. Daghan na ang nawala nga pastor. Pero sukad-sukad nga naga monitor pug ko sa ilang mga preaching. Maalinggatan ko ang ilang mga statement. Wagi ko ka dungog nga nagsinggit sila nga ang balao dili makaluwas. In fact, ang mga pioneering pastor, they preach that the law is the most important. They boasted the value of the law. Because the law is Christ Himself. Muna yung ni Paul, when you read my knowledge or my wisdom, understand the mystery of Christ. Because Christ and the law, they are one and the same thing. The law is Christ and Christ is the law. Yung mga bogo ng mga gwawali, nga wala gihanaw sa tinuod nga pag-interpret sa plano sa kaluwasan nga mauning gitawag nga Bible. But the real interpretation and correct and true light, expertise of light explanation of the light. Si Paul ang highest authority sa pag-explain sa plano sa kaluwasan. Because Paul received the revelation of the plan of salvation. Kaya wala na intindi sa panahon pa ni Jesus nga iya nagiwali ang plano sa kaluwasan. Mugani nga nag-ingon siya nga kung mag-abot ko balik sa yuta, makakita ba ako nga pagtuo? I can see faith in this earth. Muna ingon niya, when I come, ingon niya, can I see faith in this earth? Muna nga pag toya sa langit, gitawag niya si Paul nga mag-explain sa plano sa kaluwasan. Kay si Paul bright, kay si Paul persecutors. So there is a history, very logical history in the life of Paul because he is a persecutor of the Christian. So Christ called him to become apostle to interpret properly the light of the plan of salvation. Mao na ang Ginoo ka bright pod. Gigamit niya si Paul na ay history nga persecutor. So aron mahimo nga remarkable ang life ni Paul, pagtawag nga apostle, muna nga gihatag gyud kay Paul, kay si Paul nakita pud niya nga member of sa Sanhedrin nga bright nga tawo, genius nga tawo. Muna nga ang sinultihan ni Paul, kinanglan may background ka bilang scholar, aron ma-interpret mo maayo ang logic ni Paul, kay si Paul bright. Munang dili kasabot aning mga bogong mga balok-balok nga magwali, ingnon na lang nila nga si Paul controversial. Munang gamito na lang nila ang teksto ni Paul kung makumport ang ilang topic. Kay ang ilang pag-interpret kay Paul, unod nun nga dili mao, makumport ang ilang topic kay nagwali nga topic daw. Hoy, ang Biblia walay topic. Isa lang ang light and direction sa Biblia, ang pag-interpret sa light sa plano sa kaluwasan. That's all. Walay topic sa Biblia. Ang imong topic na ni Satanas nga gitudlo sa imo kay you belong to the property of Satan. All preachers throughout the world. As long as you are not teaching the light of the plan of salvation, I can say you belong to the property of devil. That is the truth. That is the truth. So basahon ta, ingon niya, not of works lest any man should boast. Muna, ang tinuod nga pag-interpret. Kining naga, singgit nga ang balao dili makaluwas, kay walay kamot. Munang balo-balo nga, kinaiya sa iskriba o parisiyo, nga gi-boast nila. Ang ilang kaugalingon. Not of work, lest man should boast. Okay? Lest any man should boast. Kanang gusto ni Paul nga works, kanang law of faith, muna sang sakto nga work. Pero ining works, ingon diri ni Paul, not of works, lest man should boast. Kanang pasikat lang sa tao, pabugal siyang kaugalingon, munang works nga devilish nga pagsabot. Verse 10, basahon ta. Ingon niya, for we are his workmanship. Sabot mo workmanship?
Ha? For we are His workmanship. Kita kang Ginoo, join kita sa pagtrabaho nga gitawag good works. Dili ka ng works nga boast of man. Fleshly manner, fleshly direction, boasting himself. Mo nang eskriba og parisiyo. Mo nang naingon sa satin. Ingon niya, for we are His workmanship. God and man should one in workmanship. You know what is workmanship? Workmanship. That is a genuine sense of belongingness between God and man. Mo nang workmanship. Genuine sense of belongingness between God and man. That is workmanship. Genuine. Real. Nya, for we are His workmanship. We, the sinners, and Christ will go together in this plan of salvation's knowledge and light. Munang ponteng ni Paul. Ingon niya, created in Christ Jesus unto good works. So not that work that man should boast. Kanang buhat nga pasikat lang sa unod nun sa tao. Pasikat tungod sa ilang pagka-iskriba og parisiyo. Muna na ingon sa satin si Jesus, si Paul, ingon niya sa atin, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. So nagyapon works pero not like the scribe and the Pharisees boasting themselves, exalting themselves in a fleshly direction. Munang work sa scribe and the Pharisees. And you shouting that the law cannot be saved, you are including this workmanship of the scribe and the Pharisees in a fleshly manner. Your workmanship is direction of Satan, not direction of Christ. So ang ingon ni Paul diri sa 10, for we are His workmanship, sa Ginoo nga workmanship, dili kay Satanas. Kanangga pasikat nga siya, naghatag tithes, naghatag offerings, nagpangwali, nagsinggit sa yang 10th effort, pero ang yang utok, ang balaod dili makaluwas kay walay kamot, mao na sang workmanship ni Satanas og ining mga eskriba og parisyo. Include ka diha nga preacher nga nagasinggit ng balaod di makaluwas, include ka sa workmanship ni Satanas, not workmanship of God. Mo na ingon diri ni Paul, for we are His workmanship, kay Christ ni nga workmanship. Created in God, created in Christ Jesus unto good works. Mao ni ang gusto ni Paul. Wala man mo kasabot sa workmanship of Christ. Ang negative ana pod, workmanship of the devil. Muna kamo nga mga eskribong parisyo, lalo nang gasinggit ng balao dili makaluwas kay walay kamot. Bogo! Ingon niya, basahon ta usab ang 10. For we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Klaro kayo sa nga tanan. Mo nang basahon mo, i-continuous mo, dili kay gibasa mo, episode 8 lang, tungod sa imong pagka-counterfeit ni Satanas, mora na imong nahibawan. Kay literal, gusto ka sa dawat limpyo, munang gi, wali mo sa mga kaigsuunan, basahan nyo ang episode 8. Gaingon diri sa episode 8, basahan ta, ingon niya, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Yan sang inyong interpretation tanawa, luwas na ta sa grasya, through faith, kay it is the gift of God. Kita mo na kagago? Giwalihan yang mga bradiren nga ang episode 8, luwas na sila, kay ang grasya, nagluwas sa ila, pinaagi sa pagtuo, kay ang grasya, gift na nga, giluwas na sila nga, dawat limpyo. Mo na yung pagsabot dito sa mga bradiren, giwali niyang ingon ana nga direksyon, pinakabogo sa tanang bogo, bogo sa tibok kalibutan. Gabasa lang sa Biblia. Way bot, wala kasabot unsay punto ni Paul. Ingon ni Paul dire sa episode 8, basahon ta usab. Aron maulawan na ning mga makauulaw nga mga magwawali nga nagsinggit nga ang episode 8 daw luwas na ta tungod sa grasya kay
Nagtuo na ta kay Ginoong Hesus kay siya ang gift. Kita mo na kagago. Basahon ta usab mga brethren. Paminawin yung akong explanation. Ayaw mo paminaw ang mga preacher nga mga balo-balo nga wala kasabot sa ilang ginabasa. Gabasa lang, murag gabasa og comics. Basahon ko, explain ko. Paminaw mo. Maayo. Uban mo sa ako basa. Ingon niya. Episode 8, ingon niya. For by grace are ye saved through faith. Intindihan nyo na. Romans 5:15, Christ is the gift and Christ is grace. Basahan yung Romans 5:15. Si Ginoong Hesus, maong grasya, o si Ginoong Hesus, mao ang gasa. Nasa Roman 5:15, He is the grace and the gift. In Hebrew, what I mean, Romans 10:4. Katong ingon ko sa inyo ganina, Romans 5:15, Christ is the grace and gift. In Romans 10:4, Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. Christ is the law. So, grace, gift, and law is Christ Himself. Pag ingon diri ni Paul, for by grace are you saved, giluwas ka mo sa balaod nga mao si Ginoong Hesus nga gitawag grasya sa plano sa kaluwasan. Ang grasya sa plano sa kaluwasan mao si Ginoong Hesus nga mao pud ang balaod nga si Ginoong Hesus. He is the law, He is the grace, and He is the gift. Pag ingon diri ni Paul, for by grace, ang meaning ani, ang bot pasabot sa direksyon ni Paul, for by law or grace nga si Christ, ye are saved through faith. Ye are saved through faith. So, unsa man bot pasabot ang true faith? Romans 1:5, faith means obedience of the law. Faith means obedience of the law. Sabtan nyo? Acts 6:7. Faith means obedience of the law. Bantayan nyo nga pong mga teksto. Acts 6:7 and Romans 1:5. Means of faith, obedience of the law. Jesus said, if you want to be saved, keep the commandments. If you love me, keep the commandments. So, faith means obedience of the commandments. Romans 1:5. For obedience to the faith of the whole nation in the name of Christ. So faith denotes Christ. Faith targets Christ. And faith is the light of the plan of salvation, which is so-called justice. Or explanation of God's dominion in heaven. Because dominion means rules of law, regulations, establishment of what? Code of the law, institution of the law, constitution of the law. Munang explanation sa faith. Because faith, obedience of the law. So if you obey the law, there is light in you. All the explanation of the law, as far as constitutional law, as far as justice of the law, as far as dominion of the law, through faith. That's why Paul said, fight the good fight of faith. Because you do not know what is faith. So Paul said, for by grace, verse 8, for by grace are you saved through faith. What does it mean? Tungod ni Jesus nga balaod, o grasya nga mong balaod, nga mao si Jesus, giluwas ka na, pinagi sa pagtuman. Through faith. Pagka matinumanon kay Jesus, nga maong balaod, o grasya, o manluluwas. Through faith, through obedience to grace which is Christ, through obedience to gift which is Christ. Because Christ is the gift that will help us to obey the law. He will maneuver us
to keep the law perfectly. Hebrew 13, 20 and 21. Christ is there willing to help us if we are decided to obey the law. Because we are His workmanship to walk not after the flesh, but after the Spirit in verse 10. Mao nang pagsabot sa Biblia nga lalom kayo nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwawali nga ang ilang gusto dawat limpyo kay target ni Satanas ang ilang utok, giplansa ng Satanas, di na sila kasabot magintindi, di na sila ka-interpret kay wala na may naga-guide sa ila nga Holy Spirit. Ang ga-guide sa ila bad spirit nga maong spirit ni Satanas. Di sila kaintindi aning right up ni Paul. Pag ingon ni Paul, for by grace are ye saved through faith, for the law or Christ or the plan of salvation, ikaw maluwas pinaagi sa pagtuman. Dili sa imong kaugalingon na nga pagtuman nga unod nun kay di ka kaya. Ingon niya, it is the gift of God. Basta ang tumoy sa teaching, sa sentences. Ingon niya, which God created Christ unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Sa verse 8, ingon niya, for by grace ye are saved through faith, and that of yourselves, and that not of yourselves. Dili sa imong kaugalingon. It is the gift of God. Kay kung ikaw lang pasagdan, dili ka katuman sa balaod. Kay unod nun kasama sa eskriba o parisiyo. Nakita na sa Ginoo nga man cannot do it because of the flesh. First of all, when Eve was counterfeit by the devil and he was the victim and become a sinner. So God knew already that human being cannot afford to fulfill how to keep the law. So, in this episode 8, ingon ni Paul, ingon niya, for by grace, kay si Paul man ang nagahatag sa light sa plano sa kaluwasan, si Paul ang naga-explain, siya ang pasanag sa kamatuoran nga maintindihan aning magwawali o kining gabasa nga mga balo-balo nga wala kasabot sa pag-intindi sa plano sa kaluwasan, gi-explain ni Paul in a scholarly manner because Paul is very bright as a scholar. Ingon niya, for by grace are ye saved. Pinaagi sa plano sa kaluwasan nga mong grasya, nga mong balaod, nga mao sige ning usos, giluwas kamo. Munang gut pasabot ni Paul. True faith, meaning pinaagi sa pagtuman, pagkamatinumanon. Ingon niya, not of yourselves, sa pagtuman, dili lang ikaw sa imong kaugalingon. It is the gift of God. Si Christ na ang magtabang nimo, nga siya among grasya, nga siya among gasa, nga siya among gift, nga magtabang nimo, nga tumanon ang balaod. Naana sa Hebrew 13, 20 and 21. He will help you to keep the law. Ephesians 2:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. In Hebrew 13:6, Christ will help us. He is our helper. Mao nang pagsabot aning plano sa kaluwasan nga lalum kaayo tun-an kay kining mga balo-balo nga dawat limpyo, pasagad na lang wali kay ang ilang gihuna-una may posisyon na sila. Safety na sila. Their safety of their own interest, worldly pleasure. They are comforted already of the pleasure of the world. So, nagpataka na lang wali, wala nagtuon og tarong, kay dili kasabot sa ilang ginabasa, kay wala may professor nga nag-explain sa ila, sa lalom nga pag-explain about what is plan of salvation concerning law, grace, and covenant. Kay dili man doctor of divinity and doctor of theology ang gatudlo nila sama ni Dr. Tumanday nga honest gyud nga doktor og bright pod nga doktor og very clear, and Dr. Tumanday was lighted by the light from heaven when he explained this, the plan of salvation, in his class where I was there attending and sitting in front of our lecturer Dr. Tumanday during the time when I was in college. Mao na sang akong nakita sa mga taong mga balo-balo nga wala gid kasabot. Sana
ang tanan nga mga preacher nakaagi aning mga instructor nga Doctor of Theology and Doctor of Divinity sa isa lang pud ka eskwelahan nga insakto ang tinuduan. This plan of salvation. Light. What is this all about? The light of this plan of salvation. Okay. Mao ni siyang klaro nga pagtudlo mga kaigsunan. Giluwas kita pinaagi sa grasya nga si Ginoong Hesus, pinaagi sa balaod nga si Ginoong Hesus, pinaagi sa gift nga si Ginoong Hesus. On condition, true faith. True means something to do. That is imperative command. True faith. You have something to do. Pagka matinumanon sa balaod, which is known as faith, to obedience of the law. So, ingon dayon sa diri, created in Christ Jesus, sa 10, ingon niya, not of works, lest man should boast. For, sa 10, ingon niya, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in God. So, basahan nyo na ang Episode 2:8, 2:9, and 2:10, og hinuktukin yung tarong, basaha balik-balik, kung di pa ninyo naintindihan, balik-balika, balik-balika, og ilalom ang inyong utok sa pagsabot, ilalom. Sundan nyo ang akong explanation, i-remind nyo ang inyong utok sa akong gisulti nga, ang balaod maong grasya, ang balaod mo si Jesus, ang gift mao si Jesus. Og nag-ingon siya, for by grace, or for law, or for Jesus, ye are saved. True. True means imperative command to do something. True. Faith. Faith means obedience. Pagtuman sa balaod. Og sa 9, ingon niya, not that works. Dili mao ng pagtuman nga, lest any man should boast. Dili na mao nga pagtuman. Kay works diri pagtuman. Ang punto ni Paul. So dili ang pagtuman nga, pagpakitang tao lang, boasting of self. Pagpadako sa kagalingon. Munang 9. Ang 10, ingon niya, for we are His workmanship, kita tanan. Gitawag na nako nga action plan, ang responsible person sa action plan, the Godhead, Christ, and sinners themselves. We the sinners and the Godhead, especially Christ who became flesh. We are workmanship and complying the whole individuals who responsible to implement the plan of salvation. We are responsible. We are the responsible person to implement the plan of salvation. That's why sa 10, verse 10, nag-ingon diri si Paul, for we are His workmanship. Kauban ta sa pag-implementar sa plano sa kaluwasan. Pero, kita man ang gi-implementahan nga mga sinners, kauban ta ang ato role, pagtuon, pagsabot, o pagkinabuhi sa light sa plano sa kaluwasan. Mao nang atong role as responsible person. Ning mga bakakon ng mga walay mga buot nga klaseng mga magwali, sige lang singgit nga ang ilang gitudlo, diversion of the truth, because that is Satan's counterfeit, and they tell a lie. Romans 1 verse 20 and 21. They change the truth into lie. So they are lying, shouting that the law cannot be saved because the law has no arm, and that is telling a lie because Satan is their workmanship. The workmanship of Satan is there in their mind, and they belong to the property of Satan. So they shouted that the law cannot be saved because there is no arm. Kita mo lang ng litag ni Satanas. That's the snare of Satan's counterfeit their mind. So mao ni mga kaigsuonan, basahan nyo ni tarong episode 2, 8, 9, and 10. Basahan nyo na tarong aron maintindihan nyo ang ako ginasulti. Mao na sang pag-interpret, dili anang interpretation aning mga balok-balok nga magwawali nga giluwas na daw kita tungod sa grasya. Pinaagi sa pagtuo kay gift ang grasya nga nagluwas sa ato. Kita mo na kagago? Wa gikasabot. Ang grasya mo nang
Bilaod nga si Ginoong Hesus. Nga ingon ni Paul, pinaagi sa pagkamatinumanon. Through faith. Dili anang pagkamatinumanon or works that man should boast. Gibusteng mo nga imong kaugalingon, dako mo lang imong kagalingon, pero dili ang tinuod nga pagsabot sa Biblia. Munang sa 10 nag-ingon siya nga, kita manggod mga kauban na sa workmanship sa Ginoo. Si Jesus Christ, isa na siya sa explanation sa workmanship nga niya sa yuta nga nagpakaunog. So kauban ta ni Jesus nga magsabot sa plano sa kaluwasan, kay gi-explain niya na sa ato nga ang plano sa kaluwasan mao ni, if you want to be saved, keep the commandments. If you want to love me, if you love me, keep the commandments. This is the love of God, that to keep His commandment. Verse 5. 1 John 5:3. Munang sabton sa tao nga nakasabot na may light ang iyang utok paingon sa kaluwasan. Munang tinuod. Okay, padayon ta. Basahon ta ang Okay, basahon ta diri sa verse 7. Verse 7, basahon ta. Ingon niya, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Mao na siya ang riches of His grace and kindness towards us. Nga gitagaan ta niya kaluwasan, pero on condition nga magmatinumanon pud ta. Kay kita kauban sa workmanship sa Ginoo, including si Jesus nga nagpakatawo, nga magtuman sa balaod. That's why Jesus, He kept the law. Sa ingon ni Pilate, I did not see any mistake. I did not see any transgression in this man. So, I rely everything to you. Mga eskriba o parisyo, I rely everything to you. He is your king, the king of the Jews. He is perfect. He is not a sinner like you. Halos ana na isulti ni Pilate, pero maunang interpretation niya pag ingon niya nga, I did not see any mistake, any sin in this individual. You judge that king, your king, the king of Jews. I'll endorse everything to you, your decision, because he is sinless. Because Christ obeyed the law. I have come not to destroy the law, but to fulfill. That's the word of Christ. Okay, basahon ta. Direta sa Romans 2:13. Basahon ta ng Romans 2:13. Balik ta sa Romans. Romans 2:13. Dahil ingon niya diri. Okay, 13, ingon niya. For not the hearers of the law are just before God. Ya, gibasa na sa mga magwawali, pero wala na nila gina-explain. Kaya nagsinggit naman nga ang balao, dili makaluwas, hadlok sila mag-explain. O hadlok po sila magsabot og tarong. Kay maigo sila, magiltihan sila, kay nagwali na sila sa tip of the tongue, from their flesh, nga counterfeit ni Satanas. Nagwali naman sila sa workmanship ni Satanas. Munang nagiltihan sila magbasa aning Romans 2:13. Basahon ko, ingon niya. For not the hearers of the law are just before God. Nya kining mga balo-balo nga paminaw lang sa balaod. Kumpiyansa sila nga, balaod naman na. 10 commandments, gituman ko naman na. Bantay man kog Sabado, wala man ko nangawat. Mura na ilang pagsabot. Shallow, very poor. Munang gusto ni Satanas, sabton lang sa unod-non nga direksyon. In fleshly direction. Mula nang pagsabot nila, mga Adventist, especially because they keep the law. So ang pagsabot nila sa balaod, bantayan ta lang ni sa balaod kay ang balaod only good for what is right and what is wrong. Munang preaching sa ilang mga pastor
We kept the law because the law is we could understand what is right and what is wrong. So we only kept the law because the law is only good for what is right and what is wrong. Mao lang concept ni Satanas. Kita mo na Satanas, logical po si Satanas. Mayo kayo maghimo og mga interpretation nga pinilisopo. Muna ingon ni Paul, beware of the philosophy of men. Don't be allured to the philosophy of men. Vain and deceit, because that is satanic. That is Satan's counterfeit. So ingon-ingon daw sila nga, okay lang, we will keep the law because we should know what is right and what is wrong, because the law is good for what is right and what is wrong. Kita mo na ang teaching? Lami kayong ilang dila. Muna ingon ni Paul, Dios good preaching. Dios words of good preaching. Dios the Bible. Dios the message from the Bible. But actually, they are deceiving the people and they know nothing. Why? Because they do not know what is the plan of salvation, all about the real thought and light of the plan of salvation. They do not know that, the true and correct interpretation. Muna ingon ni Paul, they are using good words from the Bible, good preaching from the Bible, but they are deceiving the whole world because they know nothing of the plan of salvation, light and true correct interpretation. They do not know all these things. Okay. Ingon niya usab, basahon ta ang to. Romans 2:13. For not the hearers of the law are just before God. Dili ang nagapaminaw lang sa balaod. Okay na. Tarong na sa atubang sa Ginoo. Just men, tarong na. Dili ang nagapaminaw sa balaod. Mga tarong na sila sa atubang sa Ginoo. Ingon niya diri, padayon ta. But doers of the law shall be justified. Kano sa aka ilhan sa Ginoo o ma-justify ka sa Ginoo? Doers of the law, meaning you are keeping the law according to the direction of the plan of salvation through faith, because faith indicates Jesus, denotes Jesus, targets to Jesus, and Jesus said, if you love me, keep my commandments. If you want to be saved, keep the commandments. This is the love of God. Keep the commandments. Nya, irison nyo na ang gipangsulti sa Biblia. Irison nyo. Islan nyo sa target ni Satanas. Irison nyo ang target sa Ginoo. Faith means target to Jesus. So, irisa ang Romans 1:5. Wala ana. Kaya mo nang gusto mo nga dawat limpyo. Pagkabugo ni mong klaseng magwawali. 13. Usbon ko usab. For not the hearers of the law are just before God. Bisan kinsa ka nga Ponso Pilato. Bisan kinsa ka nga demonyo diri sa yuta. Paminaw ka sa wali sa Biblia. Paminaw pug kag balaod. Ingon diri ni Paul, they are not just before the presence of the Lord. Not just. Dili sila tarong. Dili sila sa atubang sa Ginoo. Dili sila pamatarungon sa Ginoo. Ang hearers. Ang sumpay niya, unsa? But, may but. The doers of the law shall be justified. The law will justify you. Through obedience. Doers of the law. Ano maingon kang balao dili makaluwas? Kabugo nimo. Maluwas ba ka kung di ka ma-justified sa langit? Kinsang mag-justified? Ang balaod! Unsaon ka pag-justify? Tumanon mo! Doers of the law. Pagkabugo, magwawali-wala. Buot! Singgit ng balao dili makaluwas kay walay kamot. Blasphemy. You trodden underfoot the Son of God. You change the truth into lie.
is a surer punishment prepared for you. Someday, you will know that. Dayon tagbasa. Chapter 3, verse 25. Mao ning akong ginabalik-balik kaya ron maintindihan na ning mga balo-balo nga magwawali. Chapter 3, verse 25. Ingon niya, for whom, ingon niya, whom God hath set forth. Kining Romans 3:25, kung basaw mo ang tibuok ka chapter, ang ginasulti din ni Paul about sa plano sa kaluwasan. Kay tanan nga write up ni Paul from Romans down to the Hebrew, mga plano sa kaluwasan ni nga explanation, the life of the plan of salvation. So pag ingon niya diri sa 25, whom God hath set forth to be a propitiation, plano sa kaluwasan ning set forth. Ingon niya, whom God hath set forth. Muning plano sa kaluwasan, gipurma na sa Ginoo o iya gi-rebel o iya gi-plastar. Gi-implementar na niya. Muna ingon rin ni Paul, whom God hath set forth to be a propitiation through faith. Mumanang unsa man ang propitiation? To be a propitiation meaning pabor. Pabor sa mga balo-balo nga mga magwawali, balo-balo nga mga hearers, balo-balo nga mga makasasala. Include na ko dinha nga makasasala. Pero nagtuon man kog tarong, ang akong pagkabalo-balo na tarong. Kay kung wala ko nagtuon maayo sa plano sa kaluwasan, appeal ko sa balo-balo nga mga sinners o sa balo-balo nga mga preacher. I did not excuse myself. I am one of them. One of you, mga balo-balo ng mga preacher. But because I studied hard and understand the plan of salvation, all about His light. I mean, all about its light. I could address all about His light because the plan of salvation is Christ Himself. All about His light, that's correct. I learn hard all about His light, this plan of salvation. So, I'm no longer included in the balo-balo preacher. I preach according to the interpretation, true and correct interpretation of the light of this plan of salvation. And I am one of the workmanship members in implementing the plan of salvation because there are two responsible persons in implementation of the plan of salvation. The Godhead and the sinners themselves. Responsible persons in implementing the plan of salvation. The Godhead implemented through Christ from holy man, holy God, Holy One, became flesh in the manner of man. He implemented the action plan, so-called the plan of salvation, and the responsible person, Godhead, Jesus Christ, and the sinners themselves. Our responsibility as responsible person is to study hard and learn hard and understand hard and live what we understand. Live what you preach. Manambot pasabot sa responsible person nga sinners. Okay? Ningon niya verse 25. Whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. God set as propitiation to be. God set forth to be a propitiation through faith and His blood. That's the light. That's the direction. That's the very valuable thought to be understood.
Ang plano sa kaluwasan gi-set up na sa Ginoo para mapaboran ang mga balo-balo nga mga magwawali o kining mga balo-balo nga mga sinners nga naminaw nga wala kasabot. Sabtan nyo ni ang sulti ni Paul. Ingon niya, whom God set forth to be a propitiation. Ang plano ka sa kaluwasan, gisit up na sa Ginoo aron pabor sa mga makasasala. True, pinaagi sa pagpaman. Katong balaod nga nagdugo sa cross. Through faith in His blood. Okay? To declare His righteousness for a remission of sin that are past through the forbearance of God. To declare His righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. Unsa kuno? Kung imo tumanon ang nagdugo nga balaod nga nagasinggit nga if you want to be saved, keep my commandments. I-declare sa imo ang righteousness of the law, to declare the righteousness for the remission of sin. So ang remission of sin, dili pa na sa naluwas ka. Gideclare lang siya nga marimit ang imong sala. Kaya ang kondisyon, magmatinumanon ka pa. Ingon niya, that are passed through the forbearance of God. Unsa man ang forbearance? Pagka mapainulubon sa Ginoo, gi-hold back niya ang iyang kasuko. Nagpailob siya, nagpahambol pa siya, aron maghatag siya og pabor. Forbearance of God in the past. Aron nga, through faith in His blood, pagka matinumanon sa iyang dugo, ingon niya, to declare His righteousness. So, dili ma-declare ang righteousness for remission of sin, ingon niya, for the remission of sin, without obedience of the law. So, ang righteousness, makuha na siya kung tumanon mo na ang balaod, dira ma-declare ang righteousness. Dayon marimit ang imong sala kay nagpadugo siya. Dayon tumanon mo, i-declare ang righteousness. So declaration of righteousness after you obey the law for your salvation, which is the forbearance of God. Munang iyang kaluoy nga hold back yang iyang kasuko. Naghatag siyang pabor, nagpailob pa siya nga dili ka isugba sa kalayo. To declare His righteousness for the remission of sin. So remission of sin, wala pa ka nasa nadawat og sala. I mean kaluwasan kung dili gipasinsya ang imong sala nga gibilban ka sa iyang dugo. Gipiyansahan ka sa iyang dugo. On condition, through faith in His blood. Magmatinumanon ka sa iyang dugo. Sa balaod nga nagdugo, nga mao si Christ. Munang punto diri sa plano sa kaluwasan. Blood shedding is for the remission of sin. Wala sa nag-ingon nga, blood shedding is already salvation of all sinners because He vindicated His blood to the cross. All sinners is already saved. Wala. Remission of sin meaning bilban. Ang 200,000 kung may bilban ka sa imong criminal act nga bill nga pwede mabilban, ang bilban niya 200,000, girimit dito sa judge. Aron ka mapagawa sa prisuhan kay magpadayon ang imong kaso sa paghearing. Mao pud niya nga to sitwasyon sa yuta. Gibilban ta sa blood shedding on condition
nga magtuman ta sa balaod kay gina subaybayan pa ta ni Satanas og ang Ginoo gatan-aw sa ato kung matinumanon ba ta og dili kay may freedom of choice ta nga gahom nga gihatag sa Ginoo or power to choose mao nang gahom gihatag sa Ginoo sa aton, freedom of choice. Muna mga kaigsunan, ato usbon ang ato kinaiya sa pagsabot sa Biblia, mga magwawali nga mga balo-balo, pagsabot mo sa Biblia og tarong nga pagsabot. Kay wala mo na in line sa teaching sa true and correct interpretation of the plan of salvation because Satan is already sakom your mind. So ingon ni Jesus, ingon ni Paul, iwani si Satanas kay wala pa nag-close ang provision. You have still a chance to change your choice. Neglect workmanship of Satan, but follow the true workmanship of God. Munang punto diri ni Paul sa episode 8, 9, and 10. Mga balok-balok nga magwawali. Change your perception. Change your mind. Destroy Satan there. Take away Satan and throw Satan away. Cast down Satan underfoot, not the law of God. Because you tell a lie, then you throw din underfoot the Son of God. Because you tell a lie, you did not tell the truth, you change the truth into lie. By shouting, the law cannot be saved because the law is only good for what is right and what is wrong. That is Satan's counterfeit. Remember that Satan's is there in your mind, maneuvering your mind, controlling your mind. So this is not yet the close of provision. You have still a chance. Choose the workmanship of Christ, not the workmanship of Satan. Okay? Diri na ta. Padayon ta diri sa taman lang ta diri nga kitex, kay taas-taas naman ta. Padayon na ta diri sa ato interpretation sa gitawag nato nga what is this? Gitawag nato nga First Timothy, last na ni nga verses sa First Timothy ang ato i-interpret. Naghunong ta last time sa verse 19. So ang ato karon interpret duha na lang, 20 and 21 nga verse sa First Timothy. This is our last interpretation in the book of First Timothy. Okay? Recap usa ta diri sa 19. Ingon niya sa 19. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Unsa man ni pag-interpret? Ingon diri ni Paul, lay up in store for themselves a good foundation against the time to come. Bot pasabot, tunanta ang plano sa kaluwasan, thorough interpretation, rigid nga pagtuon, true and correct interpretation should be ponder upon in our mind in a proper understanding. Munang gusto ni Paul, thorough. Ingon niya, foundation against the time to come. Munang tunaan ta ang plano sa kaluwasan as our foundation nga dili ta malitag ni Satanas. Aron kana nga foundation, we are ready to prepare for the second coming of Christ. Munang for the time to come. Munang ingon ni Paul diri sa 19. Then ingon niya, that they may lay hold on eternal life. Aron kamugyod makuptan gid ninyo og kamugyod mabalhog paingon sa eternal life o kamugyod matulid ang direksyon paingon sa kinabuhing dayon. Mao ning ingon ni Paul diri sa 19. Sa 20 kay si Paul kada sulat niya ang katapusan na niya nga text sa mga libro niya puro na counseling, pag-encourage sa ato, pagmaymay sa ato unsang buhaton, pag-change sa atong lifestyle,
pag-change sa atong perception nga wrong perception. Muna ng mga advice ni Paul. Ingon niya, laying up and store for themselves. Kanang storage na ba ang light? Kasabot na ta sa plano sa lawasan na storage na sa atong mind. Ingon niya, a good foundation mo na ng light sa plano sa kaluwasan. Good foundation against the time to come. Katong second coming, may foundation na ta, prepared na ta pag-welcome sa second coming. Mo nang punto diri ni Paul sa 19. Verse 20, ingon niya, O Timothy, ngano man nag-ingon man sa kay Timothy? Because si Timothy, kauban niya, nga ginapasabot niya ang kasing-kasing ni Timothy kay yutan-on pod si Timothy, human being pod nga naga-star diri sa kalibutan nga makasasala, munang gipa strong niya si Timothy. Si Timothy nga kauban niya nga kabig niya, giangkon giniya nga sama sa iyang igsoon, carnal friend. So ingon niya, O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Ingon niya kay Timothy. Kada si Paul, laglom na sa magsulti. Munang pag-translate sa in English, murag contradict kaayo paminawon. Ingon niya, O Timothy, keep that which is committed to thy trust. Nya kung mag-ingon ka, nga unsa pa na pagkasabot ni Paul nga, keep that which is committed to thy trust. So kung intindihon mo na, ang lalom nga sulti ni Paul, si Ginoong Hesus na sa imong pagsalig, committed ka na. Thy trust is there. Jesus is your workmanship. Muna ingon ni Paul nga, Timothy, keep that which is committed to thy trust. Bantay na maayo nga na si Jesus sa imo, naga-trabaho na uban nimo, your workmanship. Then, ingon niya, avoiding profane and ben babbling. Unsa man ang profane? Not holy, not sacred. Avoid, dili gig tagay chance sa tanas sa imong kaugalingon nga mawala ang imong pagkahuli, mawala ang imong pagkasagrado. Pa ning kamot gid mayo nga dili maka litag si Satanas. Mo nang bot pasabot ni Paul. Ingon niya, avoiding profane and ben babbling. Kanang profane nga dili ka mahimong unholy. Dili ka mahimong dili na sagrado, kay sagrado ka na kauban ni Jesus. Avoiding, ingon niya, pagpaningkamot yun nga dili gid ka litag ni Satanas. And then babbling, walay pulos nga sama ka sa bata. You're thinking like a child. Munang babblings. Vain, walay pulos nga mga panghuna-una nga binata. Avoid yun ka. Aron, ang imong pagkasagrado, maintain. Ang imong pagka-Diyos nun, maintain. Ang imong pagkahuli, maintain. Mono ingon ni Paul diri sa verse 20. Gisultihan niya si Timothy. So kung gasulti sa kay Timothy, mao pud na ang atong interpretahon bilang kita mga Timothy. Kita mga Timothy ang ato sitwasyon. Munang mga advices ni Paul sa ato pud tanan. Kung masabtan ta na ang plano sa kaluwasan, kinahanglan na ta huli, secret og dili na ta binata nga walay pulos ang ato mga pagsabot og ang ato mga understanding og atong mga commitment. Nakasabot ta tinuod pero naglapos sa dalunggan, dili ta committed. Munang mga bata lapos sa pikas nga dalunggan, dili pa sila knowledgeable nga what is committed all about in serious manner. Yan na sa mga bata pa. Mga binata ba nga utok, muna ingon ni Paul, vain and babblings. Okay. And oppositions of science falsely so-called. Ngano nag-ingon si Paul nga opposition of science falsely so-called? Kay ang plano sa kaluwasan o ang Biblia, kung itandi ta sa science, may kamatuoran. May kamatuoran. Because we are finite mind,
We are created being in a likeness manner of God. So, in science, makadiscover ta, coincide to the creation. Makadiscover ta sa science, nga ang creation o ang science, ka-coincide. Because all knowledge is there in the book, here in the Bible. If you discover your finite mind through science, science means anything what you do in its purpose and has the result positively, that is science. So kung unsang gibuhat mo nga positive kayo, correct na, tukma na sa creation in the infinite mind of God. Ang Ginoo nag-ingon, knowledge shall increase. Muna nga, karon ang mga scientists naghimo na og YouTube channel. Ang mga scientists naghimo na og kining ato kanong ginabuhat sa kining YouTube. May mga gadget. May mga kini. Okay? Natatanan nga mga klase-klase sa mga invention sa science because the Bible says knowledge shall increase being a finite mind. Pero limited lang ta sa kalibutanon nga direksyon, not heavenly. Because God created heaven and earth from nothing to something. But man made from something to something. God created from nothing to something. So God is very powerful and infinite mind, unpatonable. So the Bible says, knowledge shall increase infinite mind, and science discovery coincide to the Bible's principle and light. So muna ingon si Paul. Ingon si Paul. Diri sa 20, ingon niya, avoiding profane and vain babblings and opposition of science falsely so-called. Mag-avoid po siya sa opposition sa science. Ano man, if the science coincide to the Bible light, science is always biblical. Scientifically, what is that? The scientist who discover what? Fossils. Animals remain. Archaeologists, they discovers animals remain. Fossils remain. Even they discover the Ark of Noah. Who did it? The scientist. Based to the Bible, they prove that this is the Ark of Noah. Based to the Bible, they prove that this is the remain of animals remain. Based to the Bible. So, science and the Bible always coincide. So, ingon diri si Paul kay Timothy, ingon niya, avoid profane and vain babblings. Sa to pa, ayaw pagpabaya nga, matintal ka ni Satanas kay huli ka na, sagrado ka na, munang profane, sagrado ka na. So ayaw na, avoid na, nga litag ka pa ni Satanas. Dayon, avoid po nga, ang imong utok, makuha ni Satanas, nga binata na, may mo ng vain and babblings. Binata ang labas. Ngunya, an opposition of science falsely so-called. Ang science na ay dili false.
kung imo gi discovery based to the Bible principles, the Bible says so, then science and Bible coincide to each other. Munang gusto ni Paul mabaw-an ni Timothy. Here, in 21, ingon niya, which some professing have urged concerning the faith. Klaro kayo si Paul. Klaro. Klaro pa sa sanag sa adlaw. Ingon niya, which some professing have urged concerning the faith. Ayaw sunda. Kanang uban nga, ga-profess, pero they made wrong. Nagbuhat sila, pero sala, sayop. Erred concerning the faith. Muna siya ang wrong nga pagsabot sa pagtuo. Ingon niya na yung uban nga nagaprofess nga sila Kristiyano, sila magwawali, sila mga balo-balo nga preacher. Kaya nga naman, erred concerning the faith. Ang meaning sa erred, you did wrong. What you have done wrong. So ang faith nimo wrong. Kaya ang imong faith balo-balo nga pagtuon nga nagsabot ka nga ang faith dawat limpyo. Kay nagtuo ka na kay Jesus, luwas ka na kay dawat limpyo ang imong pagsabot sa faith. Ang faith dili na pagtuo gyud nga nag-conform ka lang nga si Jesus. Diyos, dili na maong namin sa faith. Ang namin sa faith, if you know faith, you are obeying the law, that is what God wants us to do. Faith means obedience of the law. If you have faith in God's, meaning you have to obey God in His will. And God said, if you want to be saved, keep the commandments. If you love me, keep the commandments. Muna ingon diri ni Paul, which some professing have erred concerning the faith. Ga-profess nga Kristiyano, ga-profess nga mga preacher, ga-profess nga mga reverend, ga-profess nga mga revivalist, ga-profess nga pastor, ga-profess nga nagtuon sa teolohiya, graduate sa theology, nag-profess nga pastor sa iglesia, nag-profess nga magwawali, nag-profess nga gakandak og 10th effort, nag-profess nga Diyos non, Kristiyano, pero erred concerning the faith. Unsa man ang erred? They did wrong. Ang ilang pagsabot sa pagtuo, taliwas, talibagbag, counterfeit ni Satanas, workmanship ni Satanas, ang ilang pagsabot sa pagtuo. Kaya nag-ingon sila, nga naluwas na sila kuno sa pagtuo. For by grace are ye saved through faith. Gago! Gagong dako. Binuang dako. Munang ingon ni Paul, urge concerning the faith. Urge means you do wrong. You have done wrong. Ang imong pagtuo, sayop nga pagsabot. Faith means obedience. Dili dawat limpyo. Okay. Grace be with thee. Amen. Munang last word ni Paul. Diri sa 1 Timothy chapter 6. Tama naman sa chapter 6 ang 1 Timothy. Ang last word niya, grace be with you. Amen. Unsa man ang mensa, grace be with you. Ang maayong balita nga mong plano sa kaluwasan, tun-an nyo, naa ka ninyo unta nga tun-an nyo. Muna ingon ni Paul, grace be with you because grace is the plan of salvation. Grace is obedience of the law. Grace is the law which is Christ. Grace is faith which is obedience of the law. Grace is remedial system. Grace is the meaning of tabernacle, the meaning of covenant, the meaning of ark of the testimony, the meaning of dispensation of grace, the meaning of workmanship of Christ, the meaning of dispensation of grace, the meaning of plan of salvation. Muna sang grace. Muna ingon si Paul, grace be with you. Kaya ang grace, lalom ka na siya.
muna siyang sentro sa plano sa kaluwasan o ang light sa plano sa kaluwasan gi-emphasize through faith. Mga kaigsunan, taman lang ta diri. Itaas-taas ng atong wali o sa sunod nga Lunes balik na punta kay interpret na pud ang isa ka chapter sa isa ka libro, no? Mag-interpret na punta o isa ka libro nga i-interpret ta ang tanan niya nga chapter. Mangita na pud tag libro diri sa write up ni Paul nga mga importante nga mao na pud ang atong i-interpret true and correct interpretation as far as the law, grace, and covenant, love, faith, and obedience in the plan of salvation is concerned. Dili kaning mga balo-balo nga sige lang wali, wala ka sabot, dili ka balong interpret, wala ka intindi sa ilang ginawali. Gihimuan nilang ilang kaugalingon nga perception, kaugalingon nga interpretation, kaugalingon nga concept nga unod noon. Mo na ingon ni Paul, beware of the scooper, meaning beware of the flesh of this lust of the flesh in their heart, kining mga magwawali nga iskriba o parisyo. So mga kaigsunan, taman lang ta dire. Sunod nga Lunes, padayon ta sa atong pag-interpret sa write up ni Paul. Nanapod tay bag-o nga libro ni Paul nga ato i-interpret sa Lunes na nato ipadayon ang pag-interpret. Daghang salamat mga kaigsunan. Ang Ginoo maghatag kaninyo og dugang nga pagsabot og strong ingon ni Paul. Ingnan niya si Timothy, be strong of your foundation. God is with you. The trust of the Lord is in you already. So keep your holy manner of life sacred, not bubbling like a child. And what else? Profane and holy. Okay? So, ingon niya, God be with you or grace be with you. So mga kaigsunan, ang Ginoo naa kaninyo ug ang grasya sa Ginoo nga maong plano sa kaluwasan magpabilin sa inyong alimpatakan sumala sa akong gina-reeko kaninyo kay ako diri pagsulti kaninyo dili lang ni sa ako kaugalingon nga nag-fulfill ko sa challenge sa Ginoo nga share the light, i-defy the light and teach to the people. So ginabuhat ko ani for the sake of my connection of the Lord. As far as the workmanship of God is concerned, we are part of the workmanship of God as a responsible person. So mga igsuunan, sunod nga simana, padayon ta ang atong pagtuon as a responsible person in the plan of salvation implementation. Daghang salamat. Bye-bye. Kini si Balritita, inyong higala sa kanginan, gaampo nga kamo malamdagan aning ako ginari ko nga true and correct interpretation of the plan of salvation. Daghang salamat.